Good morning everyone, magandang umaga na naman sa ating lahat and welcome na naman sa ating channel, Ang Buhay Ko sa Israel. So today's video mga kapatid, may lang po tayong i-share na naman na isang balita and ito po ay galing sa isa sa mga journalist doon po sa Saudi. So mapapansin natin, hindi po lahat ng mga Arab people are pro-Hamas. Meron din talaga mga kapatid na mga Arab that they know the reality behind these people, na alam nila na hindi maayos yung organization ng Hamas na ito. Ayan, syempre kung bago ka sa aking channel, don't forget to like and subscribe. I-share mo na rin mga kapatid yung video na ito. So ayan, diretso po tayo mga kapatid. So kinuha ko po yung video na ito kay Amir Tsarfati. Isa po siyang Jewish Christian and ito po ay sa kanya, isa sa mga balita niya dito mga kapatid. Sabi dyan, strong words by Nadine Aldir, a Saudi journalist. So ito, Saudi journalist mga kapatid Arab. So hindi ito galing sa akin. We are just reading her comment dito. So para maalam din natin na there are people who knew the hidden reason behind this Hamas terrorist na ito. So sabi niya, Hamas is not part of the Arab world. Ayan hindi daw kasama yung Hamas sa Arab world. Kayo nang bahalang umintindi dyan kasi siya yung nagsabi nito Sabi niya, it is part of a group of Islamic terrorist organization. Siya rin po mismo nagsabi that this Hamas is part of Islamic terrorist organization that distorted, sinisira niya the mind and the spirit of the Arab people. Sinisira niya yung isipan at yung espiritu ng mga Arab people. Sabi diyan, and killed their civilization. She acknowledged na sila mismo yung sumisira ng Gaza doon. So they don't care. Alam naman natin, sabi nga ng leader ng Hamas, ang UN ang may cargo ng mga civilian diyan. Hindi nila cargo yung responsibility, yung pagpapatay ng mga bahay, mga refugee camps, pagpapakain sa kanila because it's the work of the United Nations sa Gaza. So sabi diyan, ayan, if you thought naively to sympathize with them, yung Hamas, kung isa ka daw sa mga nagsisympathize sa Hamas na ito, na group na ito, and believe their lies, paniwalaan mo yung kasinungalingan nila, you will soon discover their shameless and traitorous loyalty to Iran. Alam naman natin na sobrang gulo yung Iran ngayon, and even yung Iran ay magulo rin doon sa lugar nila. Marami ring ineradicate mga kapatid yung government ng Iran because they are pro-peace. Alam naman natin yung Iran, they don't like peace. So sabi dyan yung pinaka-evidence sa Gaza. Sabi ito ni Nadine Aldir. So this word, hindi po ito galing sa akin. Galing ito sa isang Saudi Arab journalist mga kapatid na naniniwala na ang Hamas na ito ay walang naitutulong na maganda sa Arab nation, Arab people, or doon sa mga Gazans, civilians sa Gaza. Salamat kay Nadine Aldir. And we're looking forward na matapos na. Pray natin that all the hostages of this Hamas terrorist na ito will ma-rescue na mga kapatid ng mga kasundaluhan ng Israel. We're just praying for them kasi nasa 240 or 41 na mga abductees na kinuha ng Hamas galing po dito sa Israel. That's the reason, sabi ko nga po, kaya pumasok yung Israel sa Gaza because they are hiding that 240 or 41 hostages doon sa mga tunnel. So we're looking forward na matapos na po yung kaguluhan and magkaroon po ng kapayapaan ulit yung both side. So alam na naman natin that marami na pong mga Arab countries that are recognizing Israel as a state. So meron na pong 3 bansa na de-recognize Israel as a state, kaya nga nagkaroon na po ng peace treaty agreement. So next video tatalakayin natin yan mga kapatid. For 75 years ng Israel, meron na pong 3 Arab country that recognize Israel as a nation and meron pa sanang pang-4 pero dahil sa kaguluhan na ito sa Gaza, na-stop mo na mga kapatid. So anyway, maraming salamat. Salamat sa panunood, salamat sa mga comment, and thank you for encouraging us. Keep on praying for Israel, for all the soldiers of Israel, and even for all the innocent people there in Gaza na nadadamay mga kapatid dahil sa maling ideology na ito ng Hamas. So ayan, maraming salamat. See you again. Bye-bye.